pag-ibig mo, kulang pa ba sa paghiwalay mo? Noon at ngayon, hinahanap ka, ang madama muli ang iyong pagsinta. Wagas mong pag-ibig, hindi nag-iiba. Pagsuyo mo sana ay madama ko na. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Mahal namin Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dinadakila ang iyong banal na pangalan sa umagang ito na ibinigay mo sa aming muli. Nawa sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus ay kami samahan sa aming muling pakikinig, pagninilay at pananalangin sa kanyang mensahe para sa amin sa araw na ito. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang tatanglaw at liwanagan kami at matanggap namin ang buong puso at isipan at maisabuhay ang iyong aral na ibibigay sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Sabado, November 6, 2021. At ang gospel po natin ay Luke 16, verses 9 to 15. Tayo ay nasa 31st week ng Ordinary Time. And so I tell you, use worldly wealth to make friends for yourself, so that when it fails, you may be welcomed into homes that are everlasting. He who can be trusted in little things can also be trusted in great ones. He who is dishonest in little things will also be dishonest in greater ones. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who could entrust you with true wealth? And if you have not been trustworthy with things which are not really yours, who will give you the wealth which is your own? No servant can serve two masters. Either he does not like the one and is loyal to the other, or he regards one highly and the other with contempt. You cannot serve both God and money. The Pharisees who loved money heard all this and scoffed of Jesus. He said to them, "You do your best to be considered upright men by people, but God knows your hearts, and what wins human esteem is loathed by God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung ebanghelyo po natin ngayon ay karugtong kahapon, na kung saan binibigyan ng Diyos ng babala at binibigyan din ng Panginoon ng tamang pag-aaral o pangangaral ang mga tagasunod niya, bagamat nandoon ang mga Pariseo at yung mga tinatawag na experts of the law, yung mga mangangaral ng batas. Binibigyan niya ng turo kung paano ang dapat gawin, kung ano ang dapat na maging attitude o pag-uugali ng isang tao, na dapat ikaw ay maging makatarungan, na dapat ikaw ay maging maayos, at dapat ikaw rin ay gamitin mo ang iyong husay, ang iyong talino, ang iyong kakayahan sa tama at nararapat. At huwag dapat maging kasangkapan ang iyong pagkatao, ang iyong husay, ang iyong galing, upang ikaw ay makapaglamang sa kapwa. Katulad nung sa ebanghelyo nung nakaraan. Ang ibig pong sabihin ay, kung ikaw ay may kaya, ikaw ay may talino, ikaw ay magaling, ikaw ay mahusay, gamitin mo ito sa paraang makakatulong ka sa iba. At hindi lang yung pansarili mo lamang pansariling kapakinabangan lamang. Sa halip ay ibahagi mo ang iyong sarili ng totoo, ng tama, at ng maayos upang lahat ay matuto. Sapagkat ang pagtitiwala ng Diyos ay binibigay sa lahat ng pantay-pantay. Ngayon, depende ngayon sa atin kung paano natin
pangangalagaan ang pagtitiwala ng Panginoon. Kung paano natin bibigyan ng lalim yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Katulad nga halimbawa kahapon, yung ang sabi ng Panginoon ay dapat matuto tayong gamitin sa tama yung ating husay, yung ating galing, yung ating diskarte, yung ating talino. Nakakatuwa sapagkat napakarami ko nang nakilala, na nagdaan sa buhay na naranasan ko, na talaga namang nagbabahagi sila ng kanilang kakayahan, ng kanilang husay at galing. Isang halimbawa po dito ay yung kaibigan ko o isang kakilala ko na, maaaring hindi ko pa sobrang kaibigan kasi bago ko lang siyang nakikilala, ay sa isang samahan, sa isang talakayan, sa isang pagbabahaginan ng salita ng Diyos. Ang isang taong ito na ako po ay talaga namang saludo. Napakahusay niya, napakagaling, napakaganda niya magbigay ng panayam. Napakaganda magbigay ng tinatawag na yung pagpapalalim ng talakayan na kung saan meron siyang binibigyan ng kahulugan, pagpapahalaga sa isang naturang paksa. Narinig ko na siya kamakailan lang, napakinggan ko yung kanyang mga presentation sa mga PowerPoint, napaganda po. Kung saludo sa kanya. Salamat sa kanya sapagkat ako rin ay napakaraming natututunan dito sa taong ito. Napakagaling. Sa katunayan, hindi ko lang alam kung siya pa rin ba yung magbibigay ng panayam o tapos na. Hindi lang po ako sigurado. Pero sigurado, ang alam ko po ay kapanapanabik dahil mahusay siya magbigay. At ako mismo ay personal, talaga nagpapasalamat at napakagaling niya. So sana patuloy niya pang ibahagi yung kanyang kakayahan. Ito ay isang halimbawa lamang po na nais kong ibigay at nais kong gamitin para magkaroon tayo ng inspirasyon na ang lahat ay may kakayahan. Depende sa biyaya at pagpapala ng ibinibigay ng Diyos. Ang gusto lamang mangyari ng ating Diyos ay gamitin natin ito sa paraang makakatulong, sa paraang makatarungan, at sa paraang nagbabahagi ka ng iyong sarili, ng iyong kakayahan, na hindi lamang ang sarili mo ang iniisip mo, kundi ang kapakanan ng lahat. Ganun po. Ngayon, sa Ebanghelyo po ngayon, ito ay pinagpapatuloy. Ang pinag-uusapan naman dito ay yung kayamanan, yung pera. Alam natin, marami nga nagsasabi, money is the root of all evil. Magiging root of all evil lamang ang pera, mga minamahal kong kaibigan, kung ang lahat ng tao ay nagpapailalim dito at hindi na nakikita ang kabutihan ng iba. At hindi na nakikita ang gawang pakikipagkapwa. Pansinin niyo po sa larangan, lalo na po sa larangan ng politika. Kadalasan po yan noong pa hanggang sa ngayon. Sa larangan po ng politika, maaaring hindi gumagana ang pera. Mas napakaraming nagsusumikap na makapasok sa isang halalan at magkaroon ng posisyon, manalo. Dahil pagkatapos nung iyon ang posisyon nila ang gagamitin nila upang magkamal ng salapi, upang magkaroon ng mas maraming pera. At kaya lang, minsan, sa ganong paraan, dahil sila na ay nagkakamal ng salapi, nagbabago rin ang kanilang ugali, nagbabago rin ang kanilang pakikitungo. Kung paano nila pinakitunguhan yung mga tao nung hindi pa sila nananalo sa politika, bigla yang nababago sapagkat sila ay nasa posisyon, mas marami ang lumalabas na nagsasamantala sa mga mahihirap, nagsasamantala sa masa, nagsasamantala sa mga tao, gamit ang kanilang posisyon dahil sila ay nasa gobyerno na o nasa pamahalaan na. Ito ay muling pinapalalim ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang sabi niya, paano kang pagtitiwalaan kung sa maliit na bagay pa lamang ay hindi ka na kayang pagtiwalaan, paano ka pang pagtitiwalaan sa malakihang gawain o sa malakihang transaksyon, halimbawa. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, He who can be trusted in little things
can also be trusted in greater ones. He who is dishonest in little things will also be dishonest in greater ones. At alam natin lahat yan. Alam po natin lahat yan ang sinasabi na kapag may ginawang hindi maganda, halimbawa, ang kaibigan mo nagtaksil sa iyo halimbawa, alam mo na maganda yung inyong loyalty, maganda yung inyong friendship, tapos bandang huli ng dahil sa pera, nagtaksil sa iyo ang kaibigan mo. Maaring magpatawad ka, maaring sa haba ng panahon patatawarin mo, pero hindi ganun kadali at sabihin ng pagkatapos mo magpatawad ay nagtitiwala ka ng muli. Hindi po ganun kadali sapagkat marami na akong narinig, marami na ang nagsabi, mahirap ibalik ang pagtitiwala na nasira, dala ng kung anumang pansariling kapakanan o pansariling intensyon, pansariling kagustuhan, nang dahil doon ang pagtitiwala ay nasisira. Ito ay napakahirap ng ibalik. Totoo naman po yun, talaga naman kahit sino siguro ang makararanas, napakadali na sabihin o maaring mahirap na gawin, pero dadating ka sa pagkakataon na magpapatawad ka. Pero yung pagtitiwala, hindi ito para bang ibinigay sa iyo at pagkatapos hindi mo tinanggap, inalis mo, ipinagkanulo ka, at sa susunod bibigyan mo ulit. Parang hindi ganun kasimple. Kaya ang panawagan ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, pagnilayan natin, pag-isipan natin, pag-aralan natin mabuti ang mga bagay na nakasisira ng ating ugnayan o relationship sa ating kapwa. Isa dito yung yaman, yung pera. Sapagkat napakarami na po na nangyari ito at naranasan ito, hindi lamang sa panahon ngayon, kahit sa panahon ni Jesus. Kahit sa panahon ng ating Panginoon, napakarami ang nasisira sa larangan ng yaman o ng rangya ng buhay. Dahil sila ay nagpapailalim na sa dami ng kanilang kayamanan at natatakot silang mawala ito, kung kaya nawawala at nababawasan ang kanilang pagtitiwala sa iba. Sa halip na ibahagi, sa halip na maging matutong makipagkapwa sa iba, ay nagiging makasarili at sa kanila lamang umiinog ang lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat para sa kanila, sila lamang ang may karapatan, sila lamang dapat ang magkaroon. At dahil doon, nawawala at nasisira ang ugnayan ng mga tao na lalong-lalo na yung mga may kaya, yung mga mayayaman, sa mga may hirap o sa mga walang kakayahan. Prominente po ng ganitong halimbawa. Makikita niyo yan sa lipunan, makikita niyo sa bansa natin na napakalaki ng agwat ng mga mayayaman sa may hirap. Makikita mo ang mga mayayaman kung paano sila magbihis, paano sila mangusap, paano sila magsalita. Although hindi naman po lahat ay ganoon, pero makikita mo pag ikaw ay galing sa hirap, makikita mo sila, ikaw mismo ang lalayo sapagkat mararamdaman mo parang hindi ka kabilang sa kanila sapagkat napakataas ng mga nasa unang bahagdan ng tinatawag na lipunan at ikaw ay nasa huling bahagdan. Kaya hindi mo masisisi na yung mga tao ay lumalayo sapagkat ang mga nasa angat sa buhay kadalasan ay hindi basta nagtitiwala. Iyan ay saganang yaman, saganang pera o saganang rangya ng buhay. Ano pat kung ito pa ay maging instrumento upang magkaroon ng hindi pagkakasundo, di lalong lalalim at lalong lalawak yung gap ng walang pagtitiwala. Kaya ang panawagan ng ating Panginoong Diyos ay lagi nating tignan ang ating sarili at lagi nating kilalanin sino ba ang mas mahalaga at ano ba ang mas mahalaga. Ang paglingkuran ko ang Diyos, ako ay bagamat ako ay mayaman, ako ay maraming pera, subalit ako ay tahasan at bukas na naglilingkod sa Diyos, o isang tao na mayaman at maraming pera,
Subalit nalalayo naman ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang kanyang pagkatao sa Panginoon. Pansinin po natin yung magkabilang senaryo, yung magkabilang sitwasyon. Mayroon din po ng mga mahihirap na ganito rin. Sila nga ay wala nang naikakaya sa buhay, pero ang madalas na ginagawa ay nanlalamang sa kapwa para sa kanilang kapakanan, para sila ay magkaroon ng yaman, magkaroon ng pera. Nagkakaroon po ng ganitong tinatawag na pag-ugali ang bawat isa. Sabi ng ibang tao, hindi mo sila masisisi sapagkat sila ay mahirap, sapagkat wala na silang makakaya. Kaya minsan dumadating talaga yung panlalamang at hindi mo mapagkakatiwalaan. Hindi pa rin kailangang pwedeng maging makatarungan ang pagbibigay katwiran sa ganong senaryo para sabihin natin kasi mahirap sila kaya sila nagkakaganon. Kahit sila ay mahirap, ang Diyos ay pantay sa kanyang pagsasabi, kailanman hindi tayo dapat maging mapanglamang sa kapwa. Hindi tayo dapat gagawa ng mga bagay na ikasisira ng pagtitiwala ng iba sa atin. Sapagkat kung paano kung pagtitiwalaan sa malalaking bagay kung sa maliit lamang na bagay ay hindi mo na nagagampanan. At ito rin ay sa mga mayayaman o sa mga may kaya din. Minsan, sa mga may kaya sa buhay, dahil sa dami ng kanilang pera, sa dami ng kanilang kayamanan, hirap sila magtiwala sa mahihirap. Dahil ang iisipin nila, baka ito ay nakawin, baka sila ay patayin, baka sila ay maubusan, dahil nilolokohin sila ng mga mahirap o ng mga ordinaryong tao. Subalit, ang panawagan po ng ating Diyos, dalawa lamang. Ikaw ba ay tunay na naglilingkod sa Diyos at tumatawag ng Panginoon? Ikaw ba ay tunay na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos? Dapat kang mamili. Dapat mo isaalang-alang na sino ba ang dapat na mas angat na paglingkuran, ang Diyos o ang yaman. Walang sinabi ang Panginoon na hindi ka na dapat magtago ng pera, hindi ka na dapat mag-save, hindi ka na dapat bumili ng mga bilihin. Kailangan mong bumili, kailangan mong kumain, kailangan mong gamitan ang iyong sarili, ang iyong mahal sa buhay. Kailangan mo ng bubong, pagdating ng gabi para ikaw ay may masilungan kung sakaling umulan man. Kailangan natin lahat ito. Pero ang nais na iparating sa atin ng Diyos, huwag tayong sosobra sa maraming bagay na minsan ay nakakaligtaan na natin ang presensya ng Diyos. Nakakaligtaan na natin ang presensya ng Panginoon sa atin dahil pera na ang dinodiyos natin. Ang yaman, ang pera na ang ating tinitingnan na siyang magkakapagbigay ng kaligayahan sa atin. Meron ng isang komedyante sa Pilipinas, ang sabi niya, you can buy happiness, but you can never buy fulfillment. Tama. Pwede kang sa maraming paraan, pwede kang bumili na makapagpapasaya sa iyo. Pero kailanman, hindi mo pwedeng bilhin ang damdamin na pwede mong sabihin na ikaw ay nahus na at ikaw ay fulfilled na. Yung fulfillment ay hindi yan nabibili ng maski na ano. Sapagkat ang fulfillment ay nagmumula sa puso na ibinabahagi mo sa iba, na ibinibigay mo sa iba, at nararanasan mo ng tapat at malinis ang iyong kalooban. Yun yung tinatawag na sense of fulfillment. Na nakagagawa ka ng isang bagay kahit na hindi mo hinahanap at di nga hinihintay. Pero pag nagawa mo, there is a sense of fulfillment. Ang happiness po kasi, pwede yan kahit sa ibang bagay, pwede nga nilang bilhin yung mga bagay para makapagpapasaya sa kanila. Pero yung magkaroon ka ng sense of fulfillment, hindi po pwedeng bilhin yan. Kahit piso, kahit 2 piso, hindi yan kayang bayaran. Ganon din po sa sinasabi ng ating Panginoon. Kung ikaw ay maraming pera, kung ikaw ay mayaman at may kakayahan, dapat alam mo kung paano mo paaangatin ang iyong pagiging lingkod sa gitna ng iyong nararanasan. Sapagkat pag lagi mong
uunahin ang yaman at lagi kang takot at hindi nagtitiwala sa iba dahil sa kanya ng iyong buhay, most likely mahihirapan kang maglingkod sa Diyos ng sapat, ng tapat at ng ganap. Dahil ang lagi mong iisipin ay iyong yaman, ang inyong pera. Kung anong nais mong gawin ay laging gumagana ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pera. Meron ng isang politiko, hindi pa man nagsisimula ang kampanya, namimigay na. Sabi nga, namimigay na siya. Siguro para sa kanya, ito ay ordinaryo lamang at tama lamang. Pero maaaring iisipin ng iba, binibili na niya ang boto ng mamamayan. So, meron po itong tinatawag na after effect. Meron po itong tinatawag na different connotations kung tawagin. Kaya hanggat maaari, mas maging makatarungan tayo, mas maging wise, ika nga, no? Mas maging wiser tayo sa lahat ng ginagawa natin, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos, at ang pag-uusapan ay ang yaman o ang pera. Dahil napakaraming nagdaan sa mundo na nasilaw, nawala ang buhay, nawala ang kanilang integridad ng dahil lamang sa maling paggamit ng yaman, ng dahil lamang sa sobrang pagmamahal o pag-ibig sa yaman at rangya ng buhay. Kaya ito ang panawagan ng Diyos. Sana'y mas piliin natin ang Diyos upang magkaroon tayo ng tunay na kayamanan. Kung pipiliin natin ang Diyos at doon tayo nakatutok, nandiyan at nasa Kanya ang tunay na kayamanan na hindi mawawala, na hindi mananakaw, na hindi magagapi at may tutumba ng bagyo o ng lindol. Nasa Kanya ang tunay na yaman na kailanman hanggang sa dulo ng buhay ay dala-dala mo hanggang sa Kanya, hanggang pagdating mo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang yaman na ating iniingatan dito sa mundo, gaano man karami ito, pag tayo ay dumating na sa panahon na kukunin ng Diyos, hindi natin ito madadala at hindi natin ito maibibigay may pipresenta sa Diyos. Sapagkat ang hahanapin ng Diyos sa atin ay ang isang kayamanan na ibibigay natin sa kapwa nang wala tayong hinihintay na kapalit, na ibibigay natin sa kapwa na ang Diyos ang ating sentro at ang Diyos ang nangingibabaw sa ating puso. Sapagkat ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay nasa Kanya lahat ang pagtitiwala na dapat natin ibigay. Nasa Diyos ang dapat na walang hanggang pananampalataya at pagtitiwala upang maibahagi natin sa iba na tayo rin ay karapat-dapat ding pagtiwalaan. Dahil kailanman hindi pwedeng magsama ang pagsamba ng mga tao sa yaman o sa pera at pagsamba ng mga tao sa Diyos. Kailangan nating mamili sapagkat ang mga bagay na hindi natin ma-let go, no? Ang mga bagay na hindi natin mapakawalan, ang mga bagay na hindi natin may basta-basta may pamigay o maibahagi sa iba, kadalasan ito rin ang mga bagay na nagiging dahilan upang tayo ay mapalayo sa Diyos. So, pag-isipan po natin, magnilay po tayo, ano po ba dapat ang mahalaga? Ang yaman na idinudulot ng lipunan at ng mundo o ang yaman na ibinibigay ng Diyos na kapag ating natanggap, itong yaman na to ay dala natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa biyaya na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na sana kami ay makapag-isip lagi at makapagnilay na magawa namin ng paraan at maisabuhay namin, Panginoon, na Ikaw ang uunahin namin at huwag kaming paiilalim, Panginoon, sa rangya ng mundo, sa rangya ng buhay na napapalayo kami sa iyo dahil ang naging iniisip namin ay kung paano kami makapanlalamang at kung paano kami mas magkakamal ng mas marami pang yaman para sa aming sarili. Sa halip, Panginoon, ay matuto kami, Panginoon, magtiwala sa iyo ng lubos na Ikaw ang may tunay na dala ng yaman at ni sino man sa mundo ang makapagbibigay nito. Nawa, Panginoon, lagi mo po kaming
aalalayan at lagi mo kaming gagabayan upang ikaw ang aming piliin, ikaw ang tunay na yaman na aming kikilalanin sa mundong ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus managkat walang lumisan, manguyab sa bisig mo ang siyang tanging sa walang Kaibigan, nasaan ka man ngayon, anuman ang iyong ginagawa, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos. Ang kanyang pagpapala at biyaya hindi nawawala. Manampalataya ka lang. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya kakaligtaan. Ang Diyos ay nandyan sa tabi mo. Ang Diyos ay nandyan sa harap mo at nasa puso mo. Manampalataya ka lang. Pagpalain ka.